nag-angas si BBM kahapon, eh, 'no. Imagine mo dun sa dati niyang tao, dati niyang aso. DDS, abangan niyo shutdown ni BBM 'pag pumabor SC sa budget. Naku, isang linggong kagkagan yan kung sakali na. Kung ibasura ng Korte Suprema yung petition ni na Ungab at tsaka ni Vic Rodriguez, nakaw! Oo nga pala Vic Rodriguez, bakit mo naman ako blinak? Dalawang account ko yung blinak mo, hayop ka. Eh, nag-comment lang naman ako na nasisiraan ka na ng bait at kagayang-kagaya mo na si Glenn Chong. Buti pa si Glenn Chong, hindi yata niya, napapansin yung isang account ko na nandun. Hindi pa niya naba-blank, pero yung JR Balico, black na yun. 31 movement kay BBM ba yun? Chineck kasi, tatlo po yung 31 movement na lumalakad ngayon sa Facebook. No? Eh, sabi nila, kay Kalbo daw yung isa. Kilala niyo naman yung kalbo na feeling rich, na vlogger daw. Pero mag-ingat kayo, kagaya din yun ni Mark Lopez, magkakatropa yung mga yan. Okay? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Jocelyn Vlog, first squad forever. Bakit pa magtanim ng palay kung lugi, mahal pa rin ang abono? Maghanap, may kita naman halos. Totoo yan, may kita. Kasi ako, naranasan ko rin magtanim ng palay. Ano? May kita kahit papaano. Pero hindi pwede yung sapat na sa isang magsasaka. Kailangan kumita rin ng maganda ang magsasaka para maengganyo. Ang sinasabi ng mga DDS, wala, lugihin ng mga magsasaka para silang makakain. Hindi pwede yung gano'n. Pero sana isuspende muna ni BBM yung RTL, yung rice tarification law na yan. I-suspend muna. Idol, gumagawa lang sila ng issue para kung mga kaso nila hindi mapag-usapan, diversion po ang tawag diyan, Ma'am Consolita. Pero ito, nag-angas na yung aking presidente, oh. Kahapon, asan na yun? Where are you now? What is this? Pakinggan nga natin. Okay, ito. Open in video. Rodriguez again called on you to undergo. Ay, ito. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No, sabi ni BBM, oh. You don't see What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala namang koneksyon ng sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Oh, tama naman yung sinabi ni BBM, no. Kung naniniwala si Vic Rodriguez na addict si BBM, bakit nagtrabaho si Vic Rodriguez kay BBM? Pangalawa, sinasabi ni Vic Rodriguez, based on public trust and public order. Eh, di ba dapat nag-uumpisa yan sa mga kandidato? Siya muna magpa-drug test kasi kandidato siya ngayon, eh. Bago siya pagkatiwalaan ng mga tao, dapat magpakita muna siya ng pruweba na malinis siya sa droga. Tama, mali? Hindi nga. Emily Basog, hello. Hindi nga. Kasi ang punto, pinaglalaban ng mga DDS ngayon, trust, confidence, para sa mga public official. 'Di ba dapat umpisa ni Digong, kandidato rin si Digong, kandidato rin si Pulong, kandidato rin si Baste. O bakit sila walang ginagawa? Oh, bakit ang PBBM natin, eh, bago pa mag-eleksyon ng 2022 nagpa-drug test na 'yan. Witness din si Vic Rodriguez diyan. O bakit nila pinupukpok si BBM? Putang ina, sabi ko nga, kung drug addict si BBM at yung ginagawa niya ngayon ay pagpapakita ng gawain ng isang drug addict, pukiling na maghahanap ulit ako ng drug addict na leader. At least yung kung sakaling drug addict si BBM, kaya niya ipagtanggol ang WPS. Kaya niyang pagandahin ang ekonomiya. Kaysa naman sa pumili ulit kayo ng nagbabait-baitan na tulad ni Duterte pero pinabagsak ang Pilipinas. Pinagnakawan ng pamahalaan. Ano? Yun nga,
Mapakahipokritohan na tayo rito. Kaya itong si Vic Rodriguez naggagago-gago, hindi likas na gago 'to, bobo lang. 'Di ba? Sarap tuktukan ng samurai ang kukote ni Judas Rodriguez, sabi dito ni Nick Borromeo. Itong ginagawa ni Rodriguez, kahipokritohan, alam na niyang hindi siya mananalo, never siya mananalo. Why? Yung mga ginagawa ni Rodriguez ngayon, ginawa na rin niya ni Glenn Chong. Nanalo ba si Glenn Chong? Wala. Ang mga Pilipino, likas na matalino, na hindi pumapanig, Ray Martabera, hello, na hindi pumapanig sa mga kagaguhan at kasinungalingan sa mundo. Kaya mabuti naman, nagsasalita itong si BBM. Binabanatan na niya si Rodriguez. Sana isiwalat na ninyo kung bakit ninyo talaga inalis si Rodriguez. Sana ilabas nyo yung mga patunay. Ilabas nyo yung mga prueba na nagbenta ito ng posisyon tong hayop na to. Number 1 corrupt yan eh. Magbebenta ka ng posisyon, pangangakuan mo yung mga tao, walang alam ang presidente, tapos ilalagay mo doon, panunumpain mo. Dahil nakapagbenta ka, 110 million ng isang posisyon. Danny Reyes, hello, taga saan po kayo? New subscriber daw eh. Isa pa ang sabihin mo, Absad Bagtit, pahalik-halik pa sa bandila ng Pilipinas. Kala mo totoong makabayan, inang yan. Sino? Si Vic Rodriguez? Makabayan o makabayan? Ah, kung sana, Anita Kumagay siya, kung talagang maayos ka, pinagbuti mo yung trabaho mo, Vic. Tapos sabi niya, nag-resign daw si Vic Rodriguez dahil sa health issues. Tayo nagawain pa ba ng may isang may sakit yan, yung ginagawa ni Vic Rodriguez? Wala. Kasinungalingan. Sila ni na, ano, sila ni na Gilagid Girl. Si Trixie, health issues kung bakit nag-resign. Pero nung makalipas ng ilang linggo, bumakbak kay BBM. Napansin ko si BBM tumatapang na sa pagsagot. Sabi ko nga, 'di ba, nung una, hindi kayo nakikinig sa akin. Patapusin lang natin yung unang 3 taon. Yung unang 3 taon, gugugulin ni BBM para paangatin ang ating ekonomiya. Pag napaangat ni BBM ating ekonomiya, na alam nating umaangat ngayon, kailangan may managot. Hindi pwedeng wala kayong nakitang Ilocanong babait. Delia Medrano watching from Milan, Italy. Nandiyan ako nun sa karaang taon. Diba? Hindi pwedeng walang managot. Kasi PBBM is the son of his father. Diba? Kay BBM na rin nanggaling. Kailangan natin magpakita ng halimbawa. At kung sakaling matatakot si BBM, hindi yan pagpapakita ng magandang halimbawa. Sorry, Mr. Bagtit, correction please. Not all Filipino are smart. Just example, the Duterte families. Ay, hindi po sila Pilipino. Ma'am, I beg to disagree, but I have to correct you also. Love you. Hindi po sila Pilipino. They are pro-China. Ay, Ma'am Sarabi. Gedgedek, tingged ti ulbod. Maniniwala kayo mga Pilipino yung mga hayop na yan? Asal demonyo. Walang Pilipino na asal demonyo. Kaya mas marami pa rin nakamasid dyan. From Iloilo. Uy, Iloilo City o anong lugar sa Iloilo? Ito yung mga malalambing, mga Ilonggo, no? Hindi mo alam kung nagagalit na sila o hindi pa. Pero yan nakakatakot. Akala mo mabait pa rin. Gugurgurin ka na pala. Sir, mabait mga Ilocano, wag ka lang mga fake news. Ti Ilocana nalaing nga agayat. Ngem saan mo nga luklok we? Ate nga Rojak, Rosana Osorio, bakit ako? Mabait naman ako, mapagmahal naman ako. Niloko pa rin ako. Iniwan pa rin ako. Ngayon, single dad pa rin ako. May nangangarap din ako, mamahalin ako, ha? Nangangarap din ako. May makaka-holding hands pag namamasya.
may nagsusubo sa akin 'pag ako'y kunwari gutom. May nagpapaligo sa akin kung gusto ko. Lalo malamig, negative. 'Pag ganitong mga 'pag ganitong mga panahon na sobrang lamig, hayaan mo na wala ng liguan. 'Di ba sir Ilocano ka rin? 'Yun ang naman maisabi sa'yo porket wala akong jowa Ilocano ka agad. Masyado ka naman judgmental, Ma'am Emily Basong. Ana't nagkunaan niyo nga Ilocano aktat ta, debidensyayo. Dito pa nagkit-kita yu kanyak Ilocano. Ana't ebidensyayo nga Ilocano ang tama nala ibagayo man. Anong kayo aya? Kaskas ta enda. Yaw kaway-kaway mga kapwa ko Ilocanos. Sagad ang inis ko kay Pebbles pero mabuti binuko niya si Sara. Ah, mapaglaro sila, eh. Masyadong mapaglaro 'tong grupo 'to. Nakakatakot. 'Di ba? Kaya okey sa akin yung pagsasalita ni BBM. Ngayon supalpal ka. Samantala nung nagpa-drug test, sinasabi ni Vic Rodriguez, malinis ang presidente kasi ginagamit niya yung lakas ni presidente para makapagnakaw ang kupal. Tatangken ti Tagalog ken English mo idol, kuna naman paunay natin my goodness. Masyado niya akong hinuhusgahan. Ha? Masyado niyo akong hinahamak dahil sa aking pagiging Ilocano. Pero masasabi ko lang sa inyo, wag na wag niyong hahamakin at mamaliitin ang Ilocano. Bakit kanyo? Ang presidente ko Ilocano ngayon. Ha? Do not small minor. Why? If you are smalling me as Ilocano, you are smalling the president. In Tagalog, pag binamaliit mo ko, minamaliit mo ang presidente. Yun lang yun. Ha? Akala nyo ha? Kahit saan ako mapunta, Ilocano ini. Hindi nyo ko basta-basta. Kung yung mga nag-Ilocanohan dyan, mga fake news, naku po. Ingat kayo. Ano pa? Ano pa hindi ko na ipalabas dito? Impeachment rally. Ano to? What's this? Test ang mga Dutertes. Hindi ko po alam kung anong dapat Ay, na no. response dyan dahil Ito. hindi ko Naggagaling-galingan ng mga Duterte, hinahamon. na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin. Si, Papadrug test ang mga Dutertes. Hindi ko po alam kung si BBM para magpa-drug test. Bakit anong ginawa ng mga DDS nung panahon ni Digong? Eto, pakinggan ninyo. Ilan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan dahil hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo. No? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay Kung si Digong ay hindi nyo napilit na magpa-drug test nung panahon niya, anong dahilan para patulan ni BBM ang hamon ni Digong at ng kanyang kalyado? Taga-Aton, boss, pero pinanganak ako at taga-Pasig ako. At Uton, Iloilo, pero nasa Pasig ka. Ang layo naman na nilakbay mo, boss. Sabagay, ganyan din ako. Naglakbay ako sa mga puso ng mga minahal ko. Pero iniwan pa rin ako, kaya napadpad ako sa pagiging single. Kaya naintindihan na kita, boss Donnie Reyes. Ganyan talaga, maglakbay ka lang ng maglakbay, bossing. Ha? Makakarating ka rin sa iyong paruroonan. Huwag ka lang madadapa. Kasi pag nadapa ka, sigurado. Hindi ka na makakarating. Pero huwag mong gagayahin si Digong. Nadapa, una yung muka. Ang labas, ganun kapangit. Naging balasubas pa ang hayop. Ayan, paano kami papatol? Paano magiging magpapadrug test si BBM? Presidente na siya. Si Digong nagpa-drug test na ba? Wala. Tingnan nyo. Paimbalsama muna ninyo si Digong bago ko hikayatin si BBM. Walang pilitan, di ba? Kanya-kanyang trip yan. Noong kayo, naging pasaway kayo, hindi kayo tumalima sa panawagan ng mga tao na magpa-drug test si Digong,
Baste at Pulong at saka si Sara. O bakit ngayon wala? Ah, wala ng kalesa, ka-Felix Vlog, sa Bigan na lang meron. Mahal-mahal pa. Ayaw na nila ng ng kada pasahe. Gusto nila per trip na. Ano to? Ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagtigil ng gobyerno ang layo ng inihain. Ito yung dahilan kung bakit sila kaya ito yung dahilan kung bakit sila nagpipigil. Dahil sa bilyones na pondo. Wala namang iba. Wala namang iba na dahilan kung bakit na kine-question nila yung legalidad ng budget kasi gusto nila may pabalik yung bilyones na pondo ni Sara Duterte. Andiyan na si Zoe, si Amy wala sa list ng PDP Laban Senators at PFP Senator si BBM. Wala din siya sa lakas. Bakit niyo alam yung susunod kong content mamaya kay JR Baligo? Okay, kay Amy tayo. Mamaya. Amparo Estrada. Hello. Taga saan po kayo, Ma'am Amparo? Taga saan po kayo? Bawal dito sagot ng puso na mahal ko, Sobrang mabait, matalino, masipag si BBM. Ganyan ang mga Ilocano, masipag magtrabaho at pogi. Yan nakakalimutan. Sobrang mabait, matalino, guwapo, pogi. Oh. Baybayaan yun ni Amy Sulpeng. Bibirahin ko siya mamaya. Maestro Paul TV. Andun ako, di mo pinapansin, Maestro Paul. Kailan pa naging fake news ang channel mo? Mga may bisita ka kanina, nuknukan ng fake news. Yung ano ba yun? Yung wonder. Ano yun? Yung hindi mo makausap ng matino? Good job. Yan yung pinakapugi natin na nakabsat. Purong Ilocano. Buti pa si Maestro Paul, may nagmamahal. Maestro Paul. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mga anak ko ngayon. Nasa Baguio. Yung isa katatapos lang ng exam. Misma, ubub yung kadebate namin kanina. Doon ako. Gusto ko nga sanang umakyat. Diba kaya lang, pag umakyat ako, baka bumaba yung fake news na mula Dubai. It's the motherfucking Eagle Double G. Alam mo naman ako. Bro, pag umaakyat ako, pagkatapos nung controversial Hinahanap ko kung may link Next time, baba ka ng link para akyat na lang ako kaagad. Diba? Para maigaya ko sa mga, yun, si Maestro, taga Baguio. Oo nga, buti na lang, mag-stay yung mga bata doon ng hanggang bukas. Kasi nga, panagbenga ngayon. So, I think manonood yata sila ng parade. First time nung pangalawa, Mabagyo ngayon. Kung hindi pa mag-e-exam yun ng SLU, no problem, kaibigan ko kayong lahat. Kaya nga hindi na ako umakyat, Maestro. Kasi pag umakyat, opening, panagbenga kanina, ayun, nanood nga sila, Brad. Nanonood sila. Ewan ko saan sila ngayon, night, ngayong gabi. Kaya sakto yung pagpunta nila. Kaya maraming salamat kay Ma'am Bobet dahil sa pag-facilitate ng kanilang tinuluyan. Kasi ang hirap ngayon sa Baguio humanap ng hotel. Hirap. Kaya kumuha ako ng isang buong bahay. Courtesy of, yun nga, naghanap si Manang ko Bobet Tamayo. No? Maganda naman daw. Oo. Sabi nung anak ko, wala lang daw previous. wala daw OB jump. Tama, pahirapan accommodation dito sa Baguio, need early bookings. Binook ko yun 3 weeks ago. 3 weeks ago. Buti maganda naman daw, maganda naman. Kaya lang, ang problema ngayon sa Baguio, pahirapan ang public toilet. Yun ang problema sa Baguio ngayon.
Haba daw ng pila, halos 500 meters ang pila para makapa-CR ka lang, kabanyo ka lang. Kaya sana dagdagan din ng, LGU ng Baguio yung mga portalet na yung mga ihian na yan. Mike Arquero, shoutout, 'di ba tama Maestro Mon? Ang daming reklamo. Dito naman walang problema ang mga ano dito, mga CR dito kahit hindi ka customer ng isang restaurant o coffee shop dito, puwede kang pumasok gumamit ng restroom. Totoo 'yan. 'Yun ang bagong policy ng Paris. Hindi puwedeng tumanggi ang isang establishment dito kapag, kailangan mong gumamit ng comfort room. Sa iba kasi kung hindi ka customer. Grabe traffic kanina pauwi ako galing EDSA. Saan ka dumaan, Marcos Highway? Paakyat? Malamang diyan ako pupunta pag-uwi ko. Saan ka pupunta, Baguio? Nga? Magandang Baguio. One of my, ano yan, favorite place, Baguio. May trip pa ako nun nung nag-aanong ano ako, 'pag gusto ko makakatikim ng one day old na yung sisiw, Baguio. Pagkatapos nun baba ka na, uwi ka na. Ganun lang. Ayun yung mga ano natin, mga bali-balita natin, maganda rin yung mga tirada ni Maestro Paul kanina, eh, 'no? Pinatulan yung mga garapata, ba't,